Kakapasok lang, grabe to. Walang nagawa si Raffy Tulfo sa matinding utos ni Kong Marcoleta at Subiri. Ano na naman ito? Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Pinas News Insider. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para makabisita kayo sa kanyang channel at makapag-subscribe at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balita na hatid sa atin ni Pinas News Insider. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapang at harap-harapang kinontra ni Congressman Rodante Marcoleta si Senator Raffy Tulfo sa di umano'y pangbubuli nito sa mga kapwa senador at sa iba pang opisyal ng gobyerno na tila walang imik sa mga padutsada ni Senator Raffy Tulfo. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, ibahin aniya siya ni Senator Raffy Tulfo dahil hindi siya magpapabuli kagaya ng senador na puro salita lamang. Nagugat ang girian matapos aniya ang panukala ni Senator Raffy Tulfo na kumuha ng pondo sa ibang ahensya na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at ang kalahati nito na 500 million peso ay ilalagay sa DICT na kung saan ay hindi pumayag ang kanyang mga kasamahan at ang kamara o mga congressman na isinisisi ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng Committee on Energy, subalit binuking ito ni Congressman Marcoleta. Aniya ay wala umano itong nagawa para mapababa ang singil ng kuryente sa ating bansa at puro lamang aniya pasikat ito sa marami sa ating mga kababayan. Binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Ibahin niya ako. Na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo. Ito nahahalata ako sa kanyang speech. Wala siyang binanggit eh. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siyasatin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Ako tinanong ko yung DICT secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Nang lumabas nga. Kitang-kita naman natin, dinig na dinig ng ating dalawang tenga. Talagang palaban si Marcoleta. No, ika nga sinasabi na hindi siya pwedeng ipares sa ibang nabubuli ni Sen Tulfo. Palaban na palaban to si Kong Marcoleta. Tama nga naman. Talaga kasi lahat binabangga niya, lahat sinasagasaan niya eh. Pero ang isang hindi ata natatapik masyado is yung tungkol sa kuryente. Sa pagtaas ng kuryente sa bansa natin. Na hanggang ngayon ay hindi masolusyonan. Kaya napapag-isipan na, kasi amo mo yung nandun. Hindi lang naman sa akin galing. Maraming nagsasabi. Hindi natin nadidinig sa kanya masyado na naitatapik niya na paglalaban niya yung taas ng kuryente, ganto, bakit ganto ang singilan, ganto, ganyan, ganyan. Samantalang si Marcoleta nga naman is talagang ipinaglalaban nila na mapababa yung kuryente na yan, yung singilan. Siyempre nga naman, okay lang sana kung tumaas ang kuryente kung pati sahod ng mga tao ay tumataas. Ang problema, mababa na ang sahod, walang progreso masyado, is tumataas din ang kuryente. Kung tutuusin nga ang 1,000 sa isang araw, talagang kulang pa. Hindi katulad,
Isang gastusan mo lang. Kung malaki-laki ang pamilya mo, isang gastusan mo lang yon. Hindi katulad ng 1,000 dati, kaya mong paabutin ng 1 linggo eh. O wag naman ako masyadong exag, siguro 1,000, 2 araw. Diba? Pero kung titipirin mo talaga ng tipid na tipid, pwedeng umabot ng 3 araw. 4 na araw. Pero mas maganda talaga is mabigyan ng progreso yung nangyayari sa atin eh. Hindi mo kasi maramdaman yung pag-angat ng buhay. 'Di ba? Ang nararamdaman mo ngayon is hirap ng buhay ng mga Pilipino. Kung mapapababa ang presyo ng kuryente, maraming Pilipino ang magiginhawahan kahit papaano. Hindi naman yung sobrang baba na kahit napakarami mong appliances, 100 na lang babayaran mo. Yung karapat dapat lang talaga na kaayusan lang. Na wag naman masyadong mataas na dapat masolusyonan. Kasi malaking tulong yun sa taong bayan kung sakasakaling medyo mapababa yung kuryente ng konti. Yung mabigyan ng aksyon. Kaso nga lang, yun ang hindi masyadong pinag-uusapan. O hindi niya masyadong tinatapik. Ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kapal talaga ni Tulfo no, nagpabida ka na naman dyan sa Senado. Grabe, halatang halata na talaga ang galawan mo, Tulfo. Nasaan na ba ang resulta sa hearing mo sa PCSO na wala na lang na parang bula? Siguro tamang sinabi ni Maharlika na bayad daw ang pagkatao mo. Sayang lang ang oras at pera ng taong bayan sa hearing na yan. Kung gusto mo talagang makatulong, ipahinto mo muna ang operasyon ng PCSO hanggat hindi pa nalulutas sa mga isyu na pinupukol sa kanila. Tanggalin ang dapat tanggalin at palitan agad para hindi pa marisan pa. Ikulong agad. Sa totoo, yung mahirap pag nagkakaroon na ng anomalya yung isang ahensya o sangay, tapos kung sino yung nagpapalaka doon, kung talaga nagkakaroon na ng ganyan, para magtiwala yung mga tao is dapat talaga mapalitan na lang. Kasi kung hindi mo papalitan yan, talagang kakapitan ng issue talaga yan hanggang sa mga susunod pang araw, hanggang sa mga susunod na diba? Kumbaga nawawalan ng tiwala yung mga tao. Yun ang dapat na yung kakulangan, yung pag-aksyon na, sige, palitan ka na, ganito. Kasi hindi ka na nagwo-work dyan Kumbaga, ang dami ng issue sa'yo. Diba? Kasi kung ayaw nilang magka-issue, is dapat hindi sila gagawa ng paraan na ika-issue nila. Diba? Dapat gumagawa sila ng paraan na magiging mabango yung pangalan nila sa mga tao, yung pagsiservisyo nila. So, eto nga, dapat binibigyan ng yan ang binibigyan ng tutok. Yung mga nagkakaganyang mga issue is, dapat palitan na lang yan. 'Di ba? Kaysa kung ano pa isipin ng mga tao sa atin. Kasi kapag nandiyadyaan yan nako. Lalo na PCSO. Alam naman natin ang PCSO is malaki ang naitutulong sa mga Pilipino niyan. Lalo sa mga nagpapagamot, kasi tinutustusan yan 'Di ba? Yung mga nagpapadialysis, diyan nga pumupunta sa PCSO, kumukuha. Ngayon, kung nagkakaroon ng anomalyang ganyan, is mahirap. 'Di ba? So, yung mga mananaya sa loto, 'di ba? Is nagbabaka sakali silang tumaya para manalo, para guminhawa ang buhay kahit papano. Kaso kung ganyan ang nangyayari, ay mawawala ng pag-asa yung mga taong nananaya doon. Kasi yung mga taya nila, malaki din na naitutulong nun, di ba? Kumbaga, yun ang pinaka nagiging sa PCSO. At marami pa, nakukuha na ng pondo ng PCSO. Yung karera nga ng kabayo, di ba? Sa PCSO. Nagbibigay sa PCSO yan. Ganun marami. Kasi kung hahaluan ng mga ganyang issue, di ba? Yung pinaka head dyan, yun na may problema. Kaya kung magkakaroon ng problema yon at paulit-ulit na nagkakaganon, mas maganda kung papalitan na lang. Ni Rapi Tulfo at isa ko noon, nakita ko na matapang siya at diretsahan kong magsalita hanggat unti-unti kong napansin na sa mga ingay niya, mga ilang araw lang, tumahimik na at wala rin nakitang resulta sa mga kyaw-kyaw niya. Hindi ko alam, baka nabayaran na rin siya. Napansin na rin ito sa karamihan. Parang image build-up naman ito para sumikat para sa plano niyang
personal sa politika. Diyos ko, Tulfo, nakahanap ka din ng katapat. Yan ang bagay sa'yo. Dapat talaga supalpalin ka ni Kong Marcoleta para matauhan ka na. Sobra na ang ugaling ipinakita mo sa Senado. Gusto mo ikaw lang ang mataas at grandstanding palagi. Resolbahin mo muna ang kabulastugan sa PCSO bago ka lumipat sa iba pang hearing. Puro ka na lang hearing, wala namang resulta. Grabe ka pa kung manghusga sa kapwa mo senador. Ikaw naman pala ang bayaran. 1 bilyong offer pa nga umano. Handaan mo, lalabas din ang tinatago mong kabulastugan dyan sa Senado. Mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Umalis ka sa Senado. Hindi ko kailanman nagustuhan ng mga Tulfo. Pero ako dati, bilib ako sa kanya eh. No, yung mga panahon niya nung nadoon siya sa programa niya. Syempre, marami siyang natutulungan eh. Yung mga walang laban na mga tao na gustong lumaban is nailalaban niya. 'Di ba? Pero nung nagpunta na siya sa Senado, pero meron din siya mga ekis kasi na doon sa programa, yung mga ekis na sinisitang mga tao na nagkakamali siya ng pagkakakilanlan niya. 'Di ba? Katulad doon ka sa sundalo, 'di ba? Na sinabihan niya duwag ganito, meron pang iba na humingi siya ng salt doon sa teacher. No, sa teacher din. Doon sa estudyante tsaka teacher, nireklamo yung teacher. Oh, 'di ba? Nagkamali din siya ng panghusga doon sa teacher. Oh, 'di ba? May mga siya hindi niya muna inaalam. 'Yun ang nagiging problema eh. Masyado siyang nagiging dire-diretso. Nakikinig siya doon sa side nung nung nagrereklamo. 'Di ba? Bago niya pakinggan yung side na kumbaga durog na yung inaakusahan, sa kanya papakinggan yung side. 'Di ba? Hindi mo na inaalam kung ano talaga yung kabuuan ng istorya. Ngayon, kung talagang mali yung inaakusahan, doon niya nabanatan ng banatan. At isa pa, ito nga syempre sa PCSO, iniisip ng mga tao na, ikaw nung una, napaka-agresibo mo. Talagang banat ka ng banat dyan. Ngayon, biglang tumahimik. Yun nga, kahit yung mga nakakausap ko, ganun na sila. Bigla siyang tumahimik. Ibig sabihin, yung mga malalaking tao, yung mga malalaking sangay ng ganyan, hindi niya kayang banggain. 'Di ba? Parang may limitasyon. 'Di ba? Sana meron nga ako nakausap yung hindi ko nabanggitin na bilib na sana ako sa kanya sa ginagawa niya. Gumanon nga siya. Binabangga niya Tapos biglang nagkaganon. PCSO hindi niya pala kaya, ganun. Kumbaga parang maliliit na lang daw ang kayang-kaya niyang banatan, mga ganyan, mga maliliit na problema. O yun ang nagiging komento sa kanya ng mga tao. Hindi lang sa akin ang gagaling to, Sen. Rapi, no? Mas maganda is nalalaman niya din kung sakasakali ang nagiging pagkakamali, yung pagiging agresibo lang. Kasi kumbaga, iba ang iba ang Senado sa dati niyang buhay. Diyan talaga is, kung may babanggain ka dyan na mga problema ng bansa, yung mga gumagawa ng problema, is talagang malalaki yan. Kapag inumpisahan mo yan, kailangan ituloy-tuloy mo yan. Ganun yan Kasi nakasubaybay sa lahat ng mata dyan. 'Di ba? Mapalaki man na tao yan o mapaliit na tao yan, basta lumabag dito sa bansa natin at naging naging perwisyo siya talaga at meron siyang ginagawang kasalanan sa taong bayan, dapat talaga is doon mo ipakitang ipinaglalaban mo hanggang sa huli. Kahit na malaking isda yan o ano pa man. Dahil sobrang yabang nila at hindi man dapat hangaan itong pagtulong nila sa mga taong tumatawa at humihingi ng tulong sa kanilang himpilan dahil yumaman sila sa programa nilang ito sa TV at radio station. Pinagkikitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanilang programa kaya hindi ka man dapat tumanaw ng utang na loob dahil lumakas ang kanilang programa dahil sa inyong mga tawag. May nagsasabi na mga multi-millionaire na sila kaya dapat sila pa ang magpapasalamat ng dahil sa inyo ay yumaman sila. Pera-pera lang yan si Rapi Tulfo. Kumikita siya ng malaking pera sa pagtulong sa kapwa dahil naka-video at televise ang pagtulong niya. Hindi tutulong yan kung walang nakaharap na kamera. Ibig sabihin yan kung saan may malaking kita ay doon siya kahit prinsipyo niya ay maaring mabayaran. Kumbaga ito yung naging issue nun dati, yung kapag may nagrereklamo na hindi viral lang sa Facebook. Kuwari hindi viral yung kaso niya, nirereklamo niya is hindi daw tinatapik. Hindi pinapansin. Pero kapag viral, talagang napakadali daw madaling maipasok sa programa. Naging issue yun 'Di ba? Para daw sa views, para sa ganto. Nako. Syempre, hindi naman natin masisi.
Kung nandoon ang views. Pero kung talagang serbisyong taong bayan talaga, is wala ka talagang pipiliin. Magka-views ka man o wala, importante makatulong ka. Ganun yun eh. 'Di ba? Kung talagang serbisyong bayan talaga, wala kang pipiliin. Pero may mga mahihirap din naman siyang natulungan. Gaya nung yung maglolola. Yun, natuwa ako kay Senator Rapi nun. Kasi yung lola, may inaalagaan yung lola, mga apo niya, tapos parang may sakit pa yung apo niya. Yung parang hindi siya normal. Kumbaga, tinulungan ni Senator Rapi na binigyan ng bahay, negosyo, yung lola, 'di ba? May mga tinutulungan pa siyang ganun. Oh. Kaso nga lang yung iba, medyo naiekis eh. 'Di ba? Lalo na ngayon. Oh, kaya nga sasabihin ko, iba ang sitwasyon ngayon kasi nasa Senado na eh. Iba na diyan pag nandiyan ka na. Wala na hindi mo pwedeng dalin yung asal o asta sa programa diyan sa Senado. Pwede mong dalhin pero medyo dapat hinay-hinay lang. Kilalanin mo muna o alamin mo muna lahat ng babanggain mo dyan. Ibig ko sabihin kasi meron siyang mga nababangga nga dyan na hindi naman dapat banggain. Yung ibig kong sabihin, yung mga taong tapat sa serbisyo, yung mga tao na naglilingkod sa bayan, gaya dyan sa PAO, di ba? Sila Attorney Presida Acosta, na alam natin na matitino, no? Na tumutulong sa mga tao sa bayan. Di ba? As nadadamay dun sa sinabi ni Sen. Rapi na may bobo dun sa, di ba? Sa PAO. Dapat dinidirekta niya na. Tapos dun sa mga general, di ba? Nagka-problema din siya. Ganun yun eh. Kailangan alamin mo muna, siguraduhin mo muna bago ka magbitaw ng salita. At mas maganda kung ipipinpoint niya na kung sino yun. Para hindi lahat nadadamay. Kasi kung sinasabi niya yung isa, kunwari, yan PAO. Lahat na yan. Diyan sa PAO. Ibig sabihin, mahuhula pa sila kung sino yun. Dapat talaga is nirerekta niya na yun. Kala kasi ni Rafi na siya na ang pinakamagaling mag-imbestiga. Feeling super galing na niya. Puro lang pasikat sa Senate. Wala namang resulta. Tahimik sa PCSO hearing. At gusto pa ang mag-president. Aba, maging diktador lang yan. Dami sigurong makulong na walang kasalanan. Kasi siya ang magdesisyon sa lahat. Basta kung ano ang nasa isip niya, yun na yun. Kahit ang batas pang magsabi. Kasi tingin kasi niya, magaling siya sa lahat. At bastos pa kung magtanong. Pero kung di niya gusto ang sagot, babarahin ka niya, iinsultuhin at murahin pa sa harap ng Senado. I-contempt pa niya. Tama ba yan? Lahat na lang siya ang bida. Mahirap yan maging presidente. Lagot ang di niya kakampi. And quote. Ang lagot dyan, yung mga magre-reklamo sa'yo. Ibig sabihin, re-reklamo ka. Kasi nga parang nakaugalian niya, hindi siya nakikinig doon sa side doon nire-reklamo eh. Minumura na agad eh. Yun ang dapat, yun ang kahulang, yun dapat baguhin ni Sen. Rapi. Kailangan hindi siya maging one-sided. Kailangan pakinggan niya yung magkabilang panig bago siya magbitaw ng salita. Di ba? Pakinggan niya maigi yung side ng biktima, pakinggan niya yung side ng inaakusahan. Ganun yan. Tapos, kung sino ang tama, kung mali talaga yung inaakusahan, ay yun, dun niya nabanatan ng banatan. Di ba? Huwag yung agad-agad na desisyon, pag-aralan niya muna kasi napakahirap kung nagiging one-sided ka lang. Grabe to mga lords. Ngayon na araw, may nanalo na naman ng 24 million. Alam nyo ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Last week, may nanalo din. Hala, ang bilis manalo ngayon na. See? Diba? April 4. Last week, April 4. Diba? 89 million. Grabe ha. Tapos ngayon, April 9, wow, 24 million. Grabe, ang bilis manalo sa loto ngayon ha. Ibig sabihin, talagang nagkakaroon ng pag-asa na kapag nanalo, ay kapag tumaya ka ngayon, maaaring manalo ka sa isang buwan. Parang ganon. No, aba, hindi ka tulad dati, napakahirap talaga tumaya sa loto. Puti na yung kilay mo, hindi ka pa nananalo. Totoo ba talagang yung tumataya na nanalo dyan? Hindi, natanong lang natin. Di ba, kung talagang ganyan na may nananalo, is maganda. Di ba? Maganda yon. Pero kung talong dyan, yung ba talaga yung nananalo? Grabe! No?
Singhot bawat sentimo, manes. Di ba mga lords, ang meaning ng PCSO is Philippine Charity Sweepstakes Office. Charity. Di ba? Paano kaya sila makakatulong sa charity? Di ba kung sinisinghot, no? Grabe. Grabe, first time in the history sa buong Pilipinas na mangyayari ito. Every week may nananalo sa loto. Grabe talaga. Ubus ang pondo ng PCSO, no? Paano kaya yung paano yung mga tulong na ibibigay nila kung laging may nananalo dyan? Baka mabankrupt naman yan. Laging may nananalo, grabe. Kung sana ba nananalo lang 100,000 kaya milyones yan. At alam nyo, ang nakakatawa sa lahat, wala pa rin silang nakikitang mali. Woo! Grabe ang ibang mga Pinoy, no? Bulagan pa rin talaga sila. Grabe, last week, 89 million. Dapat dyan, magtaka ka na eh. Kung nagkakaroon ng magkasunod na panalo, kasi kahit sa sweepstakes dati, napakahirap manalo. Inaabot pa nga ng taon bago ata may manalo. Ngayon, nakikita mo, sunod-sunod yung nananalo. Diyos ko naman. Parang napaka-imposible naman nun. Parang alam na alam nila yung numerong lalabas. Kahit sabihin mo na, ang dami namang mananaya dyan, lahat sila nananaya eh. Baka natsa-chamba. Nako, mahirap pa rin yung salitang chamba. Ngayon, 20 plus million. Grabe. Kayo na mismo humusga, mga lords, no? Kung talagang tama pa ba yung mga nangyayari? Pero sige lang, no? Nakakalungkot. Marami pa ring bulag-bulagan. After this, itong video ko, tingnan mo, may mga away na naman sa akin. Diba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan din natin si Mr. Will Talker. Ang saya-saya naman nun, laging may nananalo. Ayan ha. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.